Isa pong magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan lamang po kayo at ligtas po kayo sa kapahamakan. Alam niyo po, may kalungkutan ang aking puso dahil kapag napapanood ko po yung mga nangyari po sa Mindanao, kaya din po sa Davao, sa Agusan, Mars. Alam ko po na meron po tayong mga subscribers sa lugar po ng Mindanao. Kaya may kalungkutan po ang ating puso. Pero bagamat naroon po ang baha sa lugar nila, pero salamat na rin dahil ligtas po ang kanilang buhay, ang kanilang mga pamilya. Ngayong oras na ito mga kaibigan, ay magbabasa po muna tayo ng salita ng Diyos at hindi po ito karugtong sa Bible reading natin ngayong araw. Bukas po tayo magba-Bible reading. Nais ko pong ihandog ang salita ng Diyos na ito sa aking mga kaibigan o mga subscribers na nariyan po sa Mindanao. Kung kayo man po ay na biktima ng baha, na kahit walang bagyo sa ating bansa ay nagkaroon po ng matinding ulan sa inyong lugar, mga kaibigan, mga minamahal kong subscribers. Kung isa man po kayo sa dinaanan ng bagyo ay ng baha, buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa aklat po ng awit. At gusto ko pong basahin ito para sa inyo at hindi lang po doon sa mga binaha, kundi para po sa ating lahat na nakakaranas po ng mga sitwasyon na hindi po masaya. Sabi po dito sa aklat ng awit, chapter 46, ang title po nito, Ang Diyos ay sumasa atin, mula po verse 1 hanggang verse 11. Sabi po sa awit 46, Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal. Kahit na magngalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig magimbal, may ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira, ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga, nangingilabot din bansa't kaharian, sa tinig ng Diyos lupay napaparam. Na sa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Verse 9, Maging pagbabaka ay napatitigil, sibat at palasoy madaling sirain, baluting sanggalang ay kayang tupukin. Sinasabi niya, ihinto ang labanan, ako ang inyong Diyos. Dapat na malaman dito sa daigdig, sa alinmang bansay, ako ang tanging makapangyarihan. Na sa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob sa ating kanlungan. Yan po. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita sa oras na ito. Alam niyo po, isa lang po ang nakikita ko habang binabasa po natin ang salita ng Diyos sa awit chapter 46 verse 1 to 11. Isa lang po ang nakikita ko sa aking isipan. Ang Diyos po natin ay makapangyarihan na kaya niya pong gawin ang lahat ng bagay. Kaya niya pong ipahintulot ang lahat ng bagay sa buhay ng isang tao sa kahit anumang lugar o anumang kalagayan ng tao. Kapag may gustong gawin ang Diyos upang magpaalala, ay ang Diyos po ang masusunod dahil siya lamang ang makapangyarihang Diyos, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Abraham at ang Diyos natin sa kapanahonang ito. Alam niyo mga kaibigan, salamat sa Panginoon dahil
wala pong hangin. Alam niyo po, kung may hangin pa na malakas sa lugar ng mga binaha ay talaga pong mas lalong delikado. Salamat sa Panginoon dahil tubig lamang, uulan lamang ang dumating sa kanila. Alam niyo po, ang mahalaga ay ang buhay. Kung meron man pong kalungkutan, hindi po natin yun maiiwasan, yung kalungkutan na iyon, dahil hindi naman po madali talaga ang mag-ipon ng mga bagay-bagay sa ating mga buhay. Hindi po madaling gumawa ng bahay, ng tahanan. Hindi po madaling tumikha ng mga bagay upang magkaroon ang tao. Ngunit tandaan po natin ito, mga kaibigan, na ang lahat po ng bagay ay hindi po talaga natin pag-aari bilang tao, kundi tayo po ay katiwala lamang ng ating Panginoon, at mula po sa buhay natin at sa lahat ng bagay na meron tayo ay pahiram po lamang ng ating Panginoon. Alam niyo po, sa bawat salita ng Diyos na atin pong binabasa sa bawat araw, maliban po sa ating Bible reading, kapag binabasa po natin na sinasabi ng Panginoon na siya parating na o kaya ay malapit nang dumating, ito po mga nangyayari na mga hindi po naaayon sa panahon. Ito pong mga kababalaghan, mga unexpected po na mga pangyayari sa ating bansa. Isa lang po ang nakikita ko dito, nagbibigay pa po ng chance ang ating Panginoon para makalapit, maisuko ng tao ang kanyang buhay sa Diyos, at nais lang po talagang patunayan ng Diyos na siya ay Diyos at wala nang iba, na ang lahat ng bagay ay kaya niyang gawin, kahit man masaktan ang puso natin, kahit man mapahamak tayo, kahit man may mawalang miyembro ng pamilya, ay talagang gagawin at gagawin ng Diyos. Dahil hindi na po isa, dalawa, tatlo o apat, 5 beses merong wake up call ang Panginoon sa atin. Ibig sabihin, ginigising po ng Diyos ang ating mga kaisipan, ang ating mga puso, ang ating mga pananampalataya sa Kanya. Ginigising po tayo ng Panginoon na, uy, bakit kayo masyadong nagpapakahirap sa mundong ito? Ang mundong yan ang hindi ninyo tirahan, dahil ang tunay na tahanan ng mga anak ng Diyos ay nasa langit. Kaya marahil sa mga nangyayari ngayon, ang sumasagi lang po sa aking isipan ay nagpaparamdam ang Diyos, nagpapapansin ang ating Panginoon, dahil karamihan naman po talaga ng mga tao sa mundo ay nagugugol o ginugugol ang oras sa paghahanap buhay, sa pagtatrabaho, at sa kung ano pa mang mga bagay. Ano po, kaya ang Diyos po natin ay talagang nagpapapansin na sa panahong ito na, oy, pansinin niyo ako, parang sinasabing ganun ng ating Lord. Yung illustration ko, pansinin niyo ko, dahil ako ang Diyos ninyo, ang daan patungo sa buhay na walang hanggan at kaligtasan. Hindi yan ang bigyan nyo ng maraming pansin ang mga bagay dito sa lupa, dahil yan pa ang magiging dahilan ng inyong kapahamakan. So, ibig sabihin, ang nais ng Diyos ay unahin talaga natin siya, yung seek ye first talaga. Unahin natin ang katuwiran ng ating Diyos. Ano po ba yung katuwiran ng ating Diyos? Ang kanyang salita. Ito po yung kanyang katuwiran na punong-puno ng karunungan, kaalaman, na talagang katalinuhan ng Diyos na inilagay niya sa kanyang salita, na dapat bumalik po tayo sa salita ng ating Panginoon at sa kanyang katuwiran. Hindi po natin gagawin na uunahin po natin yung kingdom, kundi yung king. Unahin po natin na pansinin, bigyan ng panahon ng ating hari. Hindi po yung kingdom, kundi yung hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon dito sa lupa. Kapag sinabing Panginoon ng mga Panginoon, yan po mga employer dito sa lupa, ay tinatawag din po yung Panginoon. Ngunit ang lahat ng mga employer dito sa lupa, ang Panginoon nila ay wala ring iba kundi ang ating Diyos na buhay, banal at makapangyarihan sa lahat. Kaya nga, mga kaibigan, nawa po ay magising po tayo sa mga sitwasyon ngayon, dahil ang Diyos po ay napaka
buti, napakabait na kahit man po sa ganyang sitwasyon ng baha ay nangungusap pa rin po siya. Sabi nga po dito sa verse 1, ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklulo kung may kaguluhan. So kapag meron po tayong mga pagsubok na pinagdadaanan sa panahong ito, lagi po nating tandaan na ang Diyos po natin ang talagang totoong saklulo o magsasaklulo sa ating mga buhay kahit anuman po ang kaguluhan ng sitwasyon o kaguluhan ng ating buhay dito sa mundo. At sabi po dito sa verse 2, di dapat matakot, mundo'y mayanig man kahit nasa dagat ang bundok mabuwal. Kung tayo po ay mga tunay na anak ng Diyos, ipasa po natin ito. Kung meron man po tayong mga kaibigan na nakikita natin na hihirapan, yun pong kalakasan o lakas ng loob, lakas ng pananampalataya na ipinadama ng Diyos sa atin, ay atin po itong ipasa at sabihin po natin sa ating mga kaibigan, mawala na ang lahat ng bagay sa mundong ito. Kahit ano pa ang sitwasyon, huwag lang mawala ang pag-ibig at pagkalinga ng ating Diyos sa ating mga buhay. Dahil ang Diyos lang po talaga ang ating pag-asa. Kahit, sabi ito, kahit nasa dagat ang bundok mabuwal. Sabi po sa verse 3, kahit na magngalit, yaong karagatan at ang mga burol mayanig magimbal. Sabi po dito sa verse 4, may ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Grabe, ano po. Talagang pinapatunayan po ng ating Panginoon na ang mundo pong ito ay hindi po ito ang ating tunay na tahanan. Ang kagalakan po dito, ang saya, ang tuwa, ang tagumpay, ang kasikatan ay lumilipas, natatapos dahil wala pong permanente o walang permanent dito sa mundo. Kahit man ang buhay natin ay hindi po tayo permanente sa mundong ito. Ang buhay pong ito ay mawawala, kukuhanin ito uli ng Panginoon dahil ang buhay natin ay Kanya. Kaya kahit gaano man po katindi ang mga magagandang sitwasyon ng buhay dito sa mundo, ito po ay matatapos lahat. Kaya ang sinasabi ng Panginoon dito po sa kanyang salita sa verse 8, anuman ang kanyang ginawa dito sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Talaga po matindi po ang mga ginagawa ng ating Panginoon. Kaya doon po tayo tumingin sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Sabi po dito sa verse 6, nangingilabot din bansa't kaharian sa tinig ng Diyos, lupay napaparang. O kita niyo po, lupay napaparang. Mawawala po ang lupa na to. Kaya alam niyo po yung mga sitwasyon ng buhay sa mundong ito ay hindi po talaga yan permanente. Lahat po ay mawawala. Ultimo ang lupa. Ano po? Kaya sabi po dito, maging babaka ay napatitigil, sibat at palasoy madaling sirain, baluting ng sanggalang ay kayang tupukin. Yan po. Lahat. Wala pong anumang bagay o isang bagay man ang hindi kayang tupukin ng Diyos. Lahat. Pero isa lang din po ang aking nakikita. Sa anumang sitwasyon ng buhay natin, kalungkutan man ito, kawalang pag-asa man ito, kapag tayo po ay manumbalik kay Yahweh, kapag tayo po ay manumbalik sa ating Panginoon, ibabalik po ng Diyos ang ating kagalakan. At doon na po natin makikita na hindi pala talaga ang mundong ito ang magbibigay ng tunay na kagalakan sa buhay natin. Sabi ko nga po sa inyo mga kaibigan, ito na lang po talagang gusto ko lang pong ipasa sa inyo para kung meron man pong nalulungkot dito, nag-iisip, namumroblema, ano pa ba ang mga nai-stress, hindi makatulog. Alam niyo po mga kaibigan, kaya nga po lagi ako nagkukwento sa inyo ng aming kalagayan kasi ako po yung buhay na patotoo sa inyo dito po sa aking YouTube channel na nais ko pong ipasa ito sa
inyong damdamin, dahil hindi naman po siguro lahat ng aking subscribers ay mga maalwan ang buhay na talagang wala nang hahanapin pang pangailangan araw-araw. Kung meron man po mga dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, ako po ay isang buhay na patotoo sa inyong harapan. Ito po yung kwento na nais ko pong ipasa sa inyo sa hapong ito, sa mga nalulungkot, sa ating pong mga kababayan sa Mindanao, at sa lahat po ng aking mga subscribers, ng aking mga kaibigan dito sa aking YouTube channel, lahat po ng aking subscribers ay itinuturing ko po kayong kaibigan, kapatid kay Kristo, lahat na kasi para na po tayong isang pamilya dito sa ating YouTube channel. Alam niyo mga kaibigan, hindi po exempted, wala pong exemption sa pagsubok ng buhay. Sabi ko nga po sa inyo, ako ay may breast cancer. Ang aking mister ay meron pong ano nga ba itong tawag din na cancer? Prostate cancer, May diabetic siya. Meron pa siyang mga ibang iniinda sa katawan. Ako naman po ay sagana sa mga sakit sa katawan. Pero ibinigay ko na po ito lahat sa ating Panginoon. Kung dati po ay hindi kami umaasa sa aming mga anak, kung dati po ay nabubuhay kami na kami lang, na wala kami inistorbong mga anak, ngayon po ay hindi man po kami humingi sa aming mga anak dahil talagang yan po iniiwasan ko na magbigay po ng kabigatan sa aming mga anak. Pero meron po talaga tayong anak na kinakausap ang Diyos at hindi po niya kayang tiisin ang kalagayan ng kanilang mga magulang, at isa na po kami sa mapalad na magulang. Sabi ko nga po, wala na kaming hanap buhay since 2021 ay umuwi na po ang aking mister dito, tapos na stroke pa, tapos ako po ay hindi na rin makapagtrabaho dahil ang akin pong pakiramdam ay hindi po mapagkatiwalaan. Kaya po kahapon, masaya lang po ako na gumagawa-gawa ng content ko, pero ayan na naman po, may atake po ang puso. Ibig sabihin mga kaibigan, may kanya-kanya pong sitwasyon o pagsubok ang buhay natin. Kaya lang, sabi ko nga po sa inyo, ako po ay gumagawa ng video dito sa aking YouTube channel, at hindi ko po yan ikinakahiya, kundi yan po ay nais kong ipasa sa inyo na damdamin ng isang tao na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos na lamang, at kami po yun ang isa sa Diyos na lamang umaasa. Na kung iisipin ko, ang aming bunsong anak ay grade 12 pa lang. Kung isipin ko ang aming maintenance, ang aming bills, ang aming pagkain sa araw-araw, saan kami kukuha? Di po ba? Sige nga mga kaibigan, kung hindi po tayo sanay na tumanggap ng bigay ng ating mga anak sa buong buhay namin na mag-asawa, hindi po kami umasa sa aming mga anak. Ngunit dumating sa punto na kung kailan pa kami ay senior citizen na meron naman pong konting natatanggap ang mister ko sa kanyang SS, pero hindi po sapat. Kumbaga tama lang na pambili ng gamot, kung ilagay sa gamot kulang pa, pero tama lang na pang bills, kuryente, tubig. Pero hindi ko na po yun tinitignan, kasi alam niyo po mga kaibigan, kapag tinignan natin ang ating problema, ang ating kalagayan sa mga oras na ito, hindi po natin ito kakayanin. Mai-stress po tayo, at ang stress po ay bumubuo ng sakit sa ating katawan. Magugulumihanan po ang ating isipan, magugulo ang ating isipan kapag inisip natin ang sitwasyon ng ating buhay. Kaya ang nais ko lang po talagang ipasa sa inyo mga kaibigan ay lumapit po tayo sa Panginoon. Ang Diyos lang po talaga natin ang ating pag-asa. Siya lang po talaga ang makakatulong sa atin, at siya po ang gagawa ng mga kaparaanan. Siya po ang gagamit ng mga tao, buhay ng mga tao na may pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Wala pong imposible sa Diyos. Ang lahat ng bagay ay posible. Kaya kung ano man po ang kalagayan natin ngayon mga
Kaibigan ko, manalig po tayo sa Panginoon. Lumapit po tayo sa Diyos at sabihin po natin ang ating kailangan sa Panginoon at ang ating kalagayan. Bagamat alam ng Diyos yan ang ating kalagayan, alam din niya ang ating pangailangan, pero ang nais ng Diyos ay lumapit tayo sa Kanya at isuko natin ang ating buhay sa Kanya. Tanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, dahil ang nais ng Diyos ay maiuwi niya po tayo, umadala niya po tayo sa Kanyang kaharian doon po sa langit, kasi meron din pong impyerno, di ba mga kaibigan? At tayo pong lahat ay tinubos na ng Panginoon ng Kanyang buhay, ng Kanyang dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Inalay na ni Father God ang Kanyang pinakamamahal, ang Kanyang bugtong na anak, nagkatawang tao ang ating Diyos, upang may buhay na maialay at dugo na maialay o tumigis sa krus ng Kalbaryo. Kaya ibig sabihin mga kaibigan, kailangang malaman natin na tinubos na tayo ng Panginoon, kaya isuko na natin ang ating buhay sa Diyos. Tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus. Pagsisihan na po natin ang ating mga kasalanan upang sa ganon ay makamtan po natin ang pangako ng Diyos. Sabi po dito sa verse 10 ng awit 46, sinasabi niya, ihinto ang labanan, ako ang inyong Diyos. Dapat na malaman dito sa daigdig, sa alinmang bansay, ako ang tanging makapangyarihan. Nasa atin ang Diyos, makapangyarihan ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ang Diyos po ang ating kanlungan. Purihin ang Panginoon sa oras na ito. Salamat sa Diyos. Kaya mga kaibigan, kung kayo man po ay nalulungkot at dumadaan po sa sitwasyon na mahirap, wala po tayong ibang lalapitan at aasahan kundi ang ating Panginoon lamang, at wala nang iba pa. Magpakatatag po tayo mga kapatid, mga kaibigan ko. Kung meron man pong nakakaranas talaga na andyan na ang tunay na pananampalataya sa Diyos sa inyong buhay, huwag na po tayong tumalikod. Kung meron man po tayong mga pagsubok na pinagdadaanan, patuloy na po nating tayuan ang katuwiran ng Diyos, ang Kanyang inoffer sa atin na pananampalataya. Tayuan na po natin ito. At manalig po tayo na ang lahat ay matatapos din sa takdang panahon na itinakda ng ating Diyos. Hindi po tayo mananatili sa mundong ito para tiisin na lang ang lahat, kundi ang Diyos po, kahit hindi pa siya dumarating sa oras na ito, inaayos niya po ang ating kalagayan. Inaaliw niya po tayo sa ating mga kalungkutan. Tinutulungan niya po tayo sa ating mga kahirapan. At ang nais po niya ay maligtas tayong lahat, na gaya ng Kanyang pangako. Pagkakalooban niya tayo ng buhay na walang hanggan at kaligtasan ng ating mga buhay. At doon sa Kanyang piling, sa Kanyang kaharian, wala na pong kalungkutan doon, wala nang baha, wala nang panganib, wala nang nakakatakot, wala nang problema, wala nang mga sakit, wala nang kahirapan, wala na doong problema, kundi kagalakan na lamang ang ating mararamdaman. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, laban pa rin po tayo. Laban pa rin po tayo sa gitna ng mga sitwasyon na ating pinagdadaanan. Ilaban po natin ang ating pananampalataya sa Diyos at humingi po tayo ng gabay at patnubay, kahabagan sa Diyos upang mapagtagumpayan po natin ang lahat ng bagay na ating pinagdadaanan sa panahong ito. Totoo po na may Diyos. Totoo po na si Jesus ang ating Diyos.
Totoo po na makapangyarihan ang ating Diyos. At totoo po na ang Diyos ang may akda ng ating mga buhay at nagpapahintulot din ng lahat ng nangyayari sa mundong ito. Kung meron man pong mga sitwasyon ngayon na mahirap, lahat po ay kapahintulutan ng Diyos. Kausapin po natin ang Panginoon upang malaman po natin ang kanyang mensahe bakit nagpapahintulot ang Diyos ng mga bagay na hindi natin inaasahan na mangyari sa ating mga buhay. Alam po ng Diyos ang lahat. Alam po niya ang kanyang ginagawa. Ang kailangan lang po natin ay manalig sa Panginoon. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, kung may time pa po tayo ngayon ay magbabasa po tayo ng salita ng Panginoon. Nakaramdam lang po talaga ako ng kalungkutan sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao. Ako man po ay may anak sa Kalinan, Davao. At salamat sa Diyos dahil mataas po yung area nila. Marami din po ako mga kaibigan sa lugar ng Mindanao. Mga kamag-anak, ang mga Royo family dyan po sa Davao. Kaya ang dalangin ko po sa inyong lahat, mga kababayan ko, mga kaibigan ko, ay ingatan po kayo ng Panginoon. Huwag niyo na pong panghinayangan yung mga lubog na sa baha. Ang inyong buhay na lang po, ang inyong sarili na lang po, ang inyong pahalagahan na kayo po ay maligtas at hindi po kayo malunod sa tuloy-tuloy na pagbaha. Talaga pong hindi po natin mapigil kung minsan ang galit ng Diyos. Kaya manalangin na lang po tayo at sabihin natin sa Panginoon na, Lord, tama naman po ang inyong galit. Kasi ang lahat po ng mga sitwasyon na ganyan, yan po ay bunga ng galit ng ating Diyos. At hindi naman po lingid sa ating lahat kung ano po ang nangyayari sa ating bansa. Iba-ibang mga sitwasyon na nangyayari sa ating bansa. At alam din po natin bilang mga anak ng Diyos na marami pong mga lapastangan sa Diyos sa bansang ito. Mga nagpapakilala na sila na ang Diyos. Kaya po, galit na galit po ang Panginoon. Tandaan po natin mga kaibigan, wala pong ibang Diyos at tagapagligtas, kundi ang ating Panginoong Jesus lamang at wala na pong iba pa. At dito po magtatapos ang ating isang video. Gusto ko lang po talagang basahin yung awit chapter 46 para po mabigyan po ng kalakasan ang mga nalulungkot at nasa gitna ng sitwasyon na mahirap. Maraming salamat po sa ating Panginoon sa inyong mga buhay. Ingatan po kayo patuloy ng ating Diyos, lalo na po sa mga binabaha pa rin sa oras na ito. Kahabagan po nawa tayong lahat ng ating Panginoon at patuloy din kahabagan ng ating Diyos ang ating bansang Pilipinas. At nawa ay kumilos din ang mga tauhan ng gobyerno upang tulungan ang mga mamamayan na nasa gitna ng sitwasyon na mahirap sa mga pagbaha. Muli mga kaibigan, maraming salamat sa inyong mga buhay. Salamat sa ating Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.